Ate, kasalanan namin ito noon. Hindi namin dapat ginamit ang kaligayahan mo para sa krisis ng pamilya. Isang imposibleng plano, magmadali ka at hanapin ang taong minamahal mo. Kung ayaw sa mabuting usapan, papasukin ng masama. Kuya! Kuya? Sugod! Alam kong may ibang lalaki ka, pero alam mo ba, nakakahiya ang maging sawing asawa. Kaya pahihirapan kita, pahihirapan ang kapatid mo, pahihirapan ang pamilya mo, at pahihirapan ang lalaking yan. Pagsisisihan mo ito na hindi mo ako pinili. Hindi ba't gusto mo ang lalaking yan? Tawagin mo ang lalaking yan. Titingnan ko kung ililigtas ka niya. Sa tingin ko, nagtatago ngayon ang lalaking yan. Nanginginig na, di ba? Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Changsheng, patawarin mo ako. Hindi na ako makakasama sa inyo. Ang humawak sa babae ko mamamatay. Ate, kasalanan namin ito noon. Hindi namin dapat ginamit ang kaligayahan mo para sa krisis ng pamilya. Isang imposibleng plano, magmadali ka at hanapin ang taong minamahal mo. Kung ayaw sa mabuting usapan, papasukin ang masama. Kuya! Kuya! Sugod! Alam kong may ibang lalaki ka, pero alam mo ba, nakakahiya ang maging sawing asawa. Kaya pahihirapan kita, pahihirapan ang kapatid mo, pahihirapan ang pamilya mo, at pahihirapan ang lalaking yan. Wag! Pagsisisihan mo ito na hindi mo ako pinili. Hindi ba't gusto mo ang lalaking yan? Tawagin mo ang lalaking yan. Titingnan ko kung ililigtas ka niya. Sa tingin ko, nagtatago ngayon ang lalaking yan. Nanginginig na, di ba? Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Changsheng, patawarin mo ako. Hindi na ako makakasama sa inyo. Ang humawak sa babae ko mamamatay. Changsheng, Asawa, pasensya na. Nahuli ako? Ayos ka lang ba? ayos ako. Ate, bayaw. Bayaw. Gusto ko ang titulong ito. Gumaling na ang MGA sugat ko. Yeching, ito. Changsheng, anong nangyayari? Ito ay... MGA, panlilinlang lang yan. Sige, patayin mo siya. Nakawala ang tunay na enerhiya. Isa kang dalubhasa sa martial arts. Isang dalubhasa sa martial arts. Masyado mo akong minamaliit. Changsheng, isa ka palang tunay na dalubhasa? Isang dalubhasa sa martial arts. Pero takot din sila sa baril. Patang ina mo. Changsheng, Ashui. Mabibiyak ba ng simpleng baril ang aking akswe? Paano nangyari yon? Changsheng, ano ang nangyayari? Ang galing ng bayaw ko. Huwag mo nang banggitin ang baril. Kahit nuclear bomb at pagkasira ng planeta, hindi makapinsala sa banal kong tanglaw. Ngayong ikaw na ang unang umaksyon, turno ko na. Binibini, anong nangyari? Bayaw, ang galing-galing mo. Martial arts master ba ito? Delikado. Ang lakas ng kaguluhan, nakaakit na ng pulisya. Changsheng, bilisan natin. Sige, madali. Ate, Tara na, umuwi ka at hanapin ang tatay ko. Ligtas na tayo sa pagdating dito. Diba? Hindi natin kailangang tumakbo. Wala silang laban sa akin. Changsheng, hindi mo alam, napakalakas ng kapangyarihan ng pamilya Jiang. Kahit na ikaw ay isang martial arts master, marami silang paraan para harangan ka. At ang lalawigan ng Nan ay magulo na nitong MGA huling araw. Magulo ang lalawigan ng Nan. Kamakailan lang dumating ang isang misteryosong matandang ninuno sa Nan. Lahat ng makapangyarihang pamilya ay naghahanap sa kanya. Matandang ninuno, ako ba ang hinahanap nila? Kung ibubunyag ko ang tunay kong pagkatao, madaling masolusyonan ang lahat ng problema. Kung ganoon, Aswe, ano sa palagay mo sa matandang ninunong ito? Sa totoo lang, ayoko talaga sa MGA taong ganyan. Matanda na, ngunit nagpapakamakapangyarihan. Siya pia ang nagpasimuno ng kaguluhan sa Nan. Changsheng, anong problema? Wala. Tapos,
Tapos na. Galit na si Aswe. Kasalanan ito ng 3 walang utang na loob na apo. Bakit kailangang gumawa ng gulo? At parang ayaw ni Aswe sa MGA matatanda. Hindi ko pwedeng malaman ni Aswe ang edad at pagkatao ko. Kaya nga, ang pinakamahalagang bagay ay umalis na tayo sa lalawigan ng Nan. Umalis sa Nan? Hindi mo alam, ang MDA makapangyarihang pamilya dito ay may malalim na ugat. Lahat sila ay may koneksyon sa pamilya Jiang. Yang sinumpang matandang ninuno, siya ang nagdulot ng malaking kaguluhan. Kaya hinahanap siya ng MGA makapangyarihan. May imbestigahan din tayo. Tama ka. Ang 3 walang utang na loob na MGA apo nagdulot ng malaking gulo. Kaya kami ni Ashu ay nagtago saan-saan. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong mapaparusahan kayo. Bakit ka ba laging bumabaheng? Tiyak na iniisip tayo ng MGA ni Nuno. Nasisiyahan siguro ang MGA ni Nuno sa MGA preparasyon. Lubos ang kasiyahan nila. Nagmamadali kaming pumunta sa Nansheng para salubungin sila. Oo. Bilis na. Galit na galit ako. Kasalanan ng nakakainis na misteryosong ninunong yon. Pinasarado lahat ng paliparan sa Nansheng. Hindi tayo makapasok. Mahal, huwag kang magalit. Mamasahe muna ako ng likod at binti mo. Wag na, magpahinga ka muna. May MGA dapat piya akong gawin. Hoy, Xiaoqi. Xiaoqi, ang galing ng asawa mo. Yung eksena sa kalsada, kinunan ng MGA dumadaan. Martial arts master pala talaga siya. Oh, Xiaoqi, pero hindi PA. Tapos ang problema, malakas PA rin ang angkan ng Ye. Kahit humihina, hindi PA makakilos si Zhang Tian ngayon. Tiyak hinahanap na niya tayo saan man. Gusto niyang hulihin tayo at ibalik para mapasakamay niya ang angkan ng Ye. Kaya kailangan nating umalis sa Nansheng agad. Pero ngayon lahat ng paliparan dito, estasyon ng tren at high-speed rail, pati MGA highway, lahat blokeyado ng MGA yon. Sana matulungan mo kaming makaisip ng paraan. Para sa pinakamatalik kong kaibigan, hindi ako aatras sa tungkulin ko. Gusto mo sunduin na kita? Ihatid kita sa Pamilya Qin para safe ka. Dahil sa pangalan ng Pamilya Qin, wala silang lakas ng loob galawin ka. Sige, salamat, Xiaoqi. Ashwe, Bakit nandito si Zhang Tian? Paano niya nalaman andito tayo? Yeking Shu. Alam kong nandito kayo. Di ba siya martial arts master? Ngayon 3 ang dala ko. Babayaran mo lahat ng kahihiyan ko. Doblehin ko pa. Lumabas kayo? Anong gagawin natin? Ashwe, huwag kang matakot. Ako bahala sa kanila. Ala, hindi pwedeng ganyan. Magkakagulo tayo niyan. Dadami tao, di na tayo makakatakas. Tama ka. Paano kung makilala ako ng marami? Di ba mabubunyag ang tunay kong pagkatao? Oo nga, may naisip akong plano. Lumabas kayo. Boss, walang tao dito. Boss, wala kaming mahanap kahit saan. Diyos ko, paano ito nangyari? Hindi maaaring magkamali ang intel ko? Changsheng, anong nangyayari? Panloob na lakas? Oo, panloob na lakas. Di ko pwedeng malaman ni Akshay na immortal ako. Ayaw ni Akshay sa matatandang tao. Panloob na lakas, pero ito'y lubhang hindi ka panipaniwala. Ganyan talaga kapag magaling sa martial arts. Akshay, umuna na tayo. Hinamon kita sa asawa ko. Anong nangyari? Hindi ko rin alam. Bigla sa ibaba. Putang ina, sumasakit ang ibaba ko. Boss, hindi ka ba nagkaroon ng ganyang sakit? Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit hindi nyo agad hanapin? Dapat ito ang lugar. Xiaoqi, okay ka lang? Narinig kong dinala ni Zhang Tian ang MGA tao sa'yo. Muntik na akong mamatay sa kabahan. Salamat kay Changsheng. Gumamit siya ng hindi ka pani-paniwalang paraan at nilinlang ang grupo ni Zhang Tian. Mabuti naman. Mabuti naman. Hoy tol, may kaya ka pala. Narinig kong martial arts master ka raw. Tama nga ang hinala ni Little Shue. Oo nga pala.
May kilala ka bang katulad mo? Gwapong martial arts master. Ipakilala mo naman sa akin ang isa. Talagang pasasalamatan kita. Katulad ko, sa mundong ito, ako lang ang walang kamatayan, pero dahil ito sa kahilingan ng matalik niyang kaibigan. Miss, may problema. Inatake sa puso si Lolo. Ano? Inatake ulit ang puso ni Jichin. Pumanaw na siya. Pakidala ang aking pakikiramay. Tito Chin, paano ito nangyari? Kasalanan mo ang lahat. Chin? Uyap. Kung sumunod ka sa utol ni Itay na sunduin sila, masasaktan kaya ang puso ni Itay. Tito Chin, kasalanan namin ito? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang aming ninuno? Nakasalalay dito ang buong angkan naming Chin. Dahil sa iyo, nasiraan ng loob si Itay. Paumanhin na po, tatay. Wala nang saysay ang pagsisisi ngayon. Ako ang may kasalanan? Ako ang pumatay kay Tito Chin? Ang kanina Kin ang pinagmulan. Kaya pala pamilyar ako kay Axue at sa pamilyang ito. Sila pala sangay ng aming angkan Kin. Dadaloy ang aking dugo sa kanila. Malas kayong dalawa. Dahil sa inyo, namatay si Itay. Kung hindi lang kayo kaibigan ni ate, gigibain ko na kayo. Lumabas kayo. Ayaw ko nang makita kayo. Hindi kayo welcome sa angkan namin. Kuya. Aalis na ako. Paumanhin po, Tito Chin. Sandali. Kaya ko siyang iligtas. Ano? Kaya mo? Kuya Changsheng, pakiusap iligtas mo ang tatay ko. Ako ang inyong matandang ninuno. Sige, Kuya Changsheng na lang. Siya naman ang matalik na kaibigan ni Aishue. Biro ba ito? Paano bubuhayin ang patay na tao? Toto, matagal nang patay si Ginoong Qin. Paano siya mabubuhay muli? Baka ang alamat ng inyong angka na si Changsheng may pag-asa pang mailigtas si Ginoong Qin. Si Changsheng na ninuno. Hindi ba ako yon? Anong ninuno? Kahapon PA ako naghahanap sa kanya. Wala PA rin. Hindi ko nga alam kung bakit siya pumunta dito. Kung hindi dahil sa kanya. Buhay PA sana si Itay. Matutulungan ko PA si Shoksue. Shinke, paano mo nasabi ang yan sa dakilang ninuno? Gusto mong malaman ni Itay sa kabilang buhay. Gusto mong mawala ang lahi ng Chin sa Nansheng. Mawala ngayon na. Kung sinabi kong kaya ko, talagang kaya ko. Bilang naging immortal sa mundo, madali lang buhayin ang isang tao, di ba? Mahimik ka. Ayaw kong makinig sa kalokohan mo. Lumabas ka na ngayon din. Sige, Changsheng. Alis na tayo. Hindi na mabubuhay ang patay. Tayo mismo ang pumatay kay Tio Chin. Huwag nang pahirapan PA si Chinchi at ang pamilya Chin. Ay, Shue. Maniwala ka sa akin. Kaya ko talaga. Pero... Tama na. Huwag mo nang ulitin ang salitang iyan. Mga gwardiya, ilabas sila. Ngayon din. Huwag kang gagalaw. Binata, hindi kami makagalaw. Ito ay... Paano mo ito nagawa? Binata, huwag kang mag-alala. Masdan mong mabuti. Ito... Sa kanyang mukha, nagbabalik ang kulay ng balat niya. Bakit kayo nandito? Tatay. Diyos ko, nabuhay siya. Nabuhay talaga siya. Hindi ito kapani-paniwala. Himala ito sa medisina. Kapag sinabi kong ayos, ayos talaga. Wang nangyari? Lakas ng loob. Lakas ng loob. Ayos ka lang. Kayong lahat. Tatay, sina Kuya Changsheng ang nagligtas sa atin. Changsheng, nakakapagtaka. Bakit kaya pamilyar ang pangalang ito sa akin? Tatay, si Kuya Changsheng ay nobya ni Xiaoxue. Binata, Dumating siya maraming para salamat. tulungan tayo. Bata pat may pag-asa. May magandang kinabukasan. Umanhin, padala ako sa init ng ulo. At Doktor, salamat kumusta sa na ang pagligtas sa tatay ko. Dahil matalik kang kaibigan ni Axue, walang alang sa kapatid mo, walang problema. Tuluyan nang nawala. Gusto namin pumunta sa Lahat ng kabilang daluyan ng lalawigan. dugo. Mga Maaari daluyang bang dugo tulungan mo sa kami? utak.
anak ay Pupunta sa ibang bumalik na lalawigan. sa normal. Binata, ang galing mo sa medisina. Yukuran kita. Huwag, pakituruan mo ako. Dr. Zhao, pinakamagaling kang doktor sa Nansheng. Nagpapakumbaba ka, PA sa kanya. Wala kang kakayahan. Hindi kita kayang turuan. Xiaoxui, namatay ang tatay para sa pamilya Zhang ba ito? Walang problema. Kung hindi dahil sa pakikipagrelasyon nitong binata sa'yo, may kasunduan na rin ang anak kong babae sa kasal. Gusto ko talagang maging manugang ko ang binatang ito. Hindi pwede. Anong klaseng biro yan? Ikasyam na henerasyong apo ko ito. Kung makikipagrelasyon ako sa kanya, hindi ba't magiging kaguluhan yon? Tay, kukunin ko na sina Xiaoxue at alis na kami. Sige, bumalik ka agad. Naghihintay PA ang dakilang ninuno na sunduin natin. Sa totoo lang, Changsheng. Bilisan nating umalis. Ginoo, tulad nga ng inyong inaasahan, nakarating na ang panganay na anak ng pamilyang Yesakin sa tulong ng pamilyang Qin. Pupunta siya sa ibang probinsya. Talaga nga, buti na lang may informante rin ako sa pamilyang Qin. Opo, sabihan mo ang 3 Grandmaster ng martial arts. Samahan niyo akong harangin sila sa daan. Opo. Habang ako'y nagtitiis ng kahihiyan, gagawin ko kayong dalawang kaibig-ibig na sana'y mamatay kayo. Xiao Chen, meron bang record ng CCTV footage ng pagkabuhay ko? Dalhin mo rito para makita ko. Ang matandang ninuno? Leader, sinasabi mong ito ang tao pero napakabata niya. Bakit ka nagkakaganyang magulo ang isip? Hindi ang matandang ninuno. Sino ang makabubuhay ng patay? Dahil ang ating ninuno ang tanging di mamatay sa mundo. Di mamatay? Ano sa palagay mo? Kaya pala. Lagi kong nararamdaman ang pagkilala sa kanya. Siya ang ating matandang ninuno. Hindi ko na maintindihan. Tanda ko na at nalilito na. Ay, ano ang dapat nating gawin? Saan sila pumunta? Mukhang dinala sila ng dalaga sa ibang lalawigan. Ano, pumunta sa ibang lalawigan? Tawagan mo agad at sabihing bumalik na. Xiaoqi, sasama ka rin ba? Siyempre, dapat tapusin ang mabuting gawain at saka lihim na ruta ang dadaanan natin. Paano kayo aalis sa Nansheng kung wala ako? 2 araw ko nang hinahanap ang ninuno. Pagod na ako. Magandang pagkakataong makapaglibre sa ibang lalawigan kasama nila Xiaoxue. Ang talino ko? Naku, bata ka pala. May mabuti ka namang puso. Buti na lang may inapo ang angkang Qin na tulad mo. Ewan ko ba? Ang saya pala ng pakiramdam ng pagtakas. Hindi ko naranasan ito sa 8 buhay. Sige, alis na tayo. Tawagan mo sila agad. Sabihin mong bumalik sila. Kung may mangyari sa matandang ninuno, gagawin kitang pira-piraso. Oo. Bilis. Tumawag ka agad. Bunso, wag kang gumulo ngayon. Kuya, gusto kong sumama sa kabilang probinsya kasama si Xiaoxue. Tulungan mo akong magtakip, ha? Ha? Kumusta, Bunso? Tatay, naka-off ang phone ng kapatid ko. Ano? Ihanda mo ang kotse agad. Habulin mo sila ngayon din. Kung hindi natin maabutan ang matandang ninuno, kayong lahat wala sa inyong magiging madali. Oo. Tumawag ka agad. Sa bilis na ito, makakarating tayo sa kabilang probinsya ngayong gabi. Salamat, Xiaoqi. Kung hindi dahil sa'yo, ni Changsheng at ako, hindi makakaalis sa Timog Probinsya. Walang anuman. Lumabas muna tayo sa kotse. Ye Qingshu, ang... Zhang Dian. Akala mo ba't di kita mapapansin? Pumunta ka sa ibang probinsya. Tapos na sinira nila ang sasakyan. Talagang ginugulo mo ako? Ano? Di ka ba natuto nung nakaraan? Ikaw, wala ka bang ibang kayang gawin kundi martial arts? Ngayon, 2 ang kasama ko. Gagawin kong hilingin nitong mag-asawa na mamatay na lang sila. Sige. Mag-iingat ka. Mga hamak na kalaban lang? Lalakas loob kang makipaglaban sa akin? Martial Arts Grandmaster ka pala. Ano? Isang Grandmaster ng martial arts. Tama, ako ay isang martial arts Grandmaster. Salamat sa pagbigay ng dahilan. Changsheng, Grandmaster ka pala ng martial arts. Changsheng! Ang galing
Sheng mo! Mahal, huwag magmayabang, huwag magyabang. Ikaw, wag mong isipin na dahil martial arts grandmaster ka, natatakot na ako sa'yo. Ako ay miyembro ng pamilyang Jiang. Kung gagalawin mo ako, hindi ka palalampasin ng angkan namin. Young Master Jiang, umalis na tayo. Siya'y para lang malampasan ng pangulo ng sekta natin. Gusto mong umalis? Akala mo ba palalampasin kitang mabuhay? Lolo, Huwag! Huwag malantad ang pagkakakilanlan ko sa asawa ko. Mahal, bilisan nating umalis. Aray, isama mo ako? Ninuno! Naku, Ninuno! Ay naku, Ninuno. Sino ka? Xiaoqi, huwag kang bastos. Mga biyanan ko itong tatlong iginagalang naming matatanda. Dali, magmano ka. Si Chinchi pong nakababati sa tatlong nakatatanda. tama na ang walang kwentang protokol. Nasaan ang ninuno? Yung binatang sinabay ninyo sa kotse kanina. Ah, si Kuya Changsheng. Nakita niyang dumarating kayo at tumakas kasama ni Xiaohui. Ano? Ninuno? Nakasagad nang makita tayo. Anong nangyayari? Lumapit ka. Hindi namin mahanap ang ninuno. Paano natin siya mapoprotektahan? Tama. Yan ang ibig sabihin, naglilibot ang ninuno sa mundo ng MGA tao. Ayaw niyang gambalain natin siya. Ibig sabihin, lihim nating bantayan ang Ninuno kapag nahuli na. Eksakto, Jet. Yan ang ibig kong sabihin ko. Ska pa lamang masasayahan ang ninuno. Pero narinig ko, hindi naman ginusto ng Angkan Ye ang ating Ninuno. Balak PA nilang ipakasal ang batang lola sa Angkan Jiang. Ang kapal naman. Ang ninuno ang pinakamataas. Ang pagpili sa anak ng Angkanye, yun ang pinakadakilang karangalan ng Angkanye. Tama. Huwag nating pakialaman ng sobra. Hayaan nating masiyahan ang ninuno. Kailangan lang natin silang ipagtanggol ng palihim. Tama. Sige. Tatay, kuya, bakit kayo nandito? Xiaoqi, alam mo ba kung sino ang dala mo? Sino? Yung lalaking nagligtas kay tatay, siya ay... Teka, lumapit ka muna. Tatay, anong problema? Hinala ko, sinasadya ito ng Ninuno. Naglalaro sa mundo ng tao. Kung hindi, sa kanyang lakas, kapangyarihan, at katayuan, ang pagpatay sa Angkan Jiang parang pagpisa lang ng langgam. Kaya ang ibig sabihin ni tatay... Sumabay na lang tayo sa Agos. Hayaan si Xiaoqi na makipag-ugnayan sa Ninuno para hindi masira ang laro ng Ninuno at magkakaroon ng Angkan Shin ng sangay para umangat ang ating angkan. Tama si tatay. Pero Pangulo, paano naman ang dalawang nakatatanda? Patriarka at dalawang nakatatanda. Ang dapat mangyari ay mangyayari. Wala tayong pakialam kay Xiaoqi. Hayaan siyang makisalamuha sa MGA Ninuno. Tandaan, nasa MGA kamay mo ang MGA oportunidad na ito. Ang galing, napakagaling. Mas matalas ang dating luya. Anak, matuto ka pa. Tatay, kuya, ano yung pinag-uusapan ninyong dalawa? Wala lang. Xiaoqi, dapat mong tandaan. Kailangan mong makisama mabuti kay Qin Changsheng. Naiintindihan mo? Tama. Ibigay mo ang lahat ng hilingin nila. Nakuha mo? Dahil kay Kuya Changsheng na nagligtas kay tatay, kaya pala sinabi nila, yun, dumating na ang pagkakataon ko. Naku, tatay, gusto ko ring pumunta sa ibang probinsya. Nag-aalala ako kay Xiaohui at Changsheng. Hoy, gusto mo lang maglibang? Sige, kung gusto mong pumunta, sige. Pero tandaan mo, huwag malaman ng tatlong yon. Pumunta kang palihim. Naiintindihan? Oo, alam ko. Tsaka, dumalaw ka sa pamilyang Yu. Sa makalawa, kaarawan ni Lolo Yu. Si Yu Kun, panganay na lalaki ng Yu family ang nobyo mo. Ikaw, batiin mo siya sa kanyang kaarawan. Oo, alam ko. Sige, alis na tayo. Sige. Umalis na sila, tayo na rin. Alis, bilisan. Umalis na si Young Master Jiang at MGA kasama. Kasuklam-suklam, subalit kani-kanina lang ay may birthday ang pamilyang Yu. Nasa Jiang City ang pamilyang Yu. Ang mag-asawang ito, dapat ay pumunta na sa Jiang City. Niwig, huwag mong kayong mag-alala. Binata Master Jiang, ako mismo ang hihikayat sa matandang ninuno mula sa pag-iisa. Siguradong mahuhuli natin ang mag-asawang ito. Sige, mukhang kailangan kong maghanda ng doble. Kailangan ko sanang pasabihin kay tatay na anyayahan ng MGA tao ng kadiliman mula sa pag-iisa. Changsheng, nag-aapoy ang pantalon mo. Masyadong mabilis tumakbo. Changsheng, ayos ka lang ba? Mahal, okay lang ako. Tumakbo hanggang dito. Yung tatlong walang utang na loob na apo, hindi na siguro nila tayo maabutan ngayon, di ba? Nasaan na ba talaga tayo ngayon? Meron tayong road sign dyan, Jiang City, Changsheng. Narating na natin ang Jiang City. Jiang City, naalala ko yung isa kong apo. Isang mabuting kaibigan. Nasa Jiang City din. Hindi ko alam kung kamusta na sila ngayon. Changsheng, gumagabi na. Humanap muna tayo ng hotel. Tara na. Tay,
Nasaan na ba yung paslit na yun? Huwag mong sabihing wala kang alam. Tatay, kakakuha ko lang ng balita. Nakarating na ba sa Jiang Province ang ate ko at hipag? Hindi siya biyenan mo. Hindi ko papayagang makapasok ang walang pinanggalingang tao. Gino, ayaw ng anak ko kay Binibining Jiang. Hayaan mo siyang hanapin ang sariling kaligayahan. Tama si tatay. Bayaw, napakalakas talaga ng master ng martial arts na yun at may masamang balak ang pamilya Jiang sa ating MGA. Yeah, narinig ko mismo kay Binibining Jiang. Kahit master siya ng martial arts, di niya kaya ang pamilya Jiang. Bilang anak ng pamilyang Ye, dapat kang maglingkod para sa karangalan ng angkan natin. Ako, nanay mo. Pare-pareho kayo, pati kapatid mong babae. Walang exception. Kahit hindi sa Jiang, dapat sa ibang pamilya siya ikasal. Ito ang kapalaran. Tatay, anong ginagawa mo? Ibabalik ko yung anak na nagtaksil sa pamilya at nagtanan sa lalaki. Di ko mapigilan. I-freeze lahat ng pera niya. Gusto kong malaman niya kung ano ang mawala ng proteksyon ng pamilya. Gaano kahirap ang buhay sa labas. Magandang araw po. Paki-check-in po ng kwarto. Sige po, sandali lang. Miss, naka-freeze. Siguro ang tatay ko yon. Gusto niyang ipakasal ako kay Jiang Tian. Kahit hindi ako pakasal kay Jiang Tian, ipapakasal niya ako sa anak ng mayayamang pamilya. Ginagamit lang niya ako para sa alyansa. Gusto PA niyang pilitin akong bumalik. Pero 20 piso na lang ang natitira sa akin. Anong gagawin ko? Mawawalan na ba tayo ng tirahan? Mahal, huwag kang mag-alala. May plano ako. Hintayin mo ako. Tawagin ang 3 walang utang na loob na apo. Hindi pwede. Kapag tinawag mo sila, malalaman nila kung nasaan ako. Hindi ko pwedeng patulugin sa kalye ang asawa ko. MGA Ninuno. Chang Sheng, sino yan? Mahal, walang tao. Walang tao. Mahal. Pumasok ka muna. Malamig sa labas. Makakaisip ako ng paraan. Paano niyo ako nakita? O Ninuno, nababahala kaming lahat sa'yo. Ay, kalimutan mo na. Yon, nandito ka na nga pala. Pero makinig ka. Huwag mong papakita sa asawa ko, ha? Hindi PA alam ng asawa ko ang tunay kong pagkatao. Kung mabuking, hindi ko to palalampasin. Opo, naiintindihan namin. O Ninuno, ikaw at si Miss Ye. Opo, Lola, Ninuno, kayong mag-asawa. May problema ba kayo? Oo, Ninuno. Para bang may nakita akong problema sa inyo? Wala yon, kasi ang biyenan kong lalaki ay pinutol ang credit card ng asawa ko. Wala na kaming matirhan. Nababahala kami. Huwag kayong mag-alala dyan. Madali lang yan. Meron akong 1 trilyon dito. 1 trilyon sa black card. Kunin yun na ay... Kung kulang, hingi lang kayo. $1 trillion na black card? Tama. Hindi pwede. Ang black card na to, pag ginamit ko, lalabas ang lihim ko. Hindi ito mag-work. Nagkamali kami. Kamalian. Ninuno, hindi ba kayo? Wala ba kayong matirhan? Madali lang yon. Maghahanap kami ng bahay nyo. Pwede to, pero tandaan nyo, huwag masyadong magarpo. 20 piso lang meron kami. Hindi pwede. Kung matagalan, maghihinala ang asawa ko. Ano ba? Dali, mag-isip kayo ng paraan. Tumawag kayo. Naintindihan? Sige. Ninuno, huwag kayong mag-alala. Siguradong masisiyahan kayo. Maghanap tayo ng para sa kanya, pinakamagarbo na mansyon para masaya siya. Asawa, ang problema ay naayos na. Anong naayos? May bahay na tayong titirhan ngayon at ang isang araw ay 20 piso lang. 0.20 piso lang bawat araw. Saan iyon? Napakamura nito. Hindi ka pani-paniwala. Hindi ito maaasahan, di ba? Huwag kang mag-alala. Asawa, siguradong maaasahan. Asawa, tayo ay dapat maghanda na. Ang 3 anak na walang utang na loob, dapat hindi ako biguin. Isang bahay na 20 piso. Malamang napakapasang ito, pero okay lang. Ginawa ni Chang Sheng ang kanyang makakaya. Basta't kasama ko si Chang Sheng, kontento na ako. Una, humanap tayo ng paraan para sa gabi. Tingnan mo, ito ang 20 pisong bahay, bawat gabi. Bahay. Chang Sheng, ang lugar na ito ay, isang gabi lang ay 20 piso. Ito, asawa, nakasulat sa karatula. Ang presyo... Asawa, umalis na tayo. Sa tingin ko may napakalaking problema dito. Buwisit! Ang 3 anak na walang utang na loob.
Kumusta na po, Ninuno? Iinayos ko ito para sa inyo. Ano yung sa tingin ninyo sa bahay na ito? Kung hindi kayo kontento, kukuha tayo ng mas malaki. Oo. Tanging malaking bahay ang angkop sa katayuan ninyo. Ipapatayo ko na ang Yunhai Tianjuan na may 100 hektarya sa Jiang Province para sa inyo. Masyado naman kayong nagtipid para sa ninuno. Hindi siya nasisiyahan. Oo. Ha, kasalanan ko po. Patawarin ninyo po ako, Ninuno. Tumigil kayong lahat, nakatira PA sa malaking bahay, bubugbugin ko kayong tatlong walang utang na loob. Mga tanga ba kayong lahat? Malaking bahay para sa 20 piso, halatang may problema dito? Ako, Amang Ninuno, ginawa namin yun para pasayahin ka. Eksakto. Yung villa lang talaga, baka hindi karapat-dapat sa estado mo. Papatayin niyo ako sa galit? Mapasya ako? Dapat bang may hangganan? Pambobola? Ganyan kayo mambola? Di ba dapat isaalang-alang ang okasyon? Paano ko to i-explain sa lola nyo? Kung malaman ng lola nyo ang totoong ako, hindi ko kayo tatantanan. Naku po, Amang Ninuno, pakalma po kayo, huminahon ka. Paano kung maghanap kami ng kapalit? Makakahanap kami ng paraan. Oo, mag-iisip kami. Changsheng, saan ka nagpunta? Huy, nandyan ka na. Bigyan ko kayo ng 1 oras para dapat may solusyon kayo sa akin. Hoy! Sige. Changsheng, bakit ang tagal mong nawala? Paano kung umalis na tayo? Sa tingin ko, habang tumatagal dito, lalo akong kinabahan, baka bitag ito ng pamilya Jiang. Mahal, kasi... Bilis. Mag-isip kayo ng solusyon. Dalian. Posible bang pinababayaan nating mamuhay ang ating MGA ninuno sa murang tirahan? Paano ito nangyari? Paano titira ang ating MGA ninuno sa hamak na lugar? Walang paggalang to. Hindi ko kaya. Kailangan gawin ito. Kailangan nating humanap ng magandang paraan. Nais nating mabuhay silang komportable at tahimik at huwag nating paghinalaan si Lola. Naku po, konting oras na lang. Dapat may magandang plano tayo agad. Hoy, kayong dalawa, mag-isip din kayo. Bakit ang tagal nilang gumalaw? Changsheng, anong problema ng MGA mata mo? May nasa likod ba ako? Wala naman doon. Mahal, wala yon. Wala talaga. Xiaoki. May naisip akong solusyon. Tawagin niyo agad si Shin Shanhe. Oo, tama. Tawagin niyo na. Sige, Kinshanhe. Nasa tabi na ng MGA na katatanda ang anak mo. Sabihin mo sa kanya, iparating mo lang na ikaw ang nag-ayos ng villa sa harap. Bilisan mo. Madali. Xiaoki, bakit nandito ka? Si tatay ang nagbigay ng impormasyon. Nag-aalala siya na bago ka sa Jiang Province. Palihim kanyang binabantayan. Si Brother Changsheng ang nagligtas kay tatay. Kaya, nang kunin ka ni Brother Changsheng, pinahanap ka kaagad niya sa akin. Ganun pa. Laging nakabantay ang pamilya Qin sa atin ng palihim. Ang pamilya Jiang bay ligtas din. Pati ang tatay ko, mukhang kahit sa ibang probinsya tayo tumakas, hindi PA rin tayo nakalaya sa kanila. Xiaoki, Changsheng, dapat na tayong umalis agad. Ang biyang ito, may bitag yata dito. Villa, teka, sasagutin ko lang ito. Hello pa? Anak, nahanap niyo ba si Lolo? At ang MGA kasama mo, ang viyang nakikita mo, ay espesyal na inihanda ng tatay mo. Huwag kang mag-alala, diretsuhin niyo na. Alam ko na pa. Ano pa yon? Espesyal itong villang inihanda ng tatay ko. Oo. Natatakot ang tatay ko na wala kayong matutuluyan, kaya espesyal niyang inihanda ang villang ito. Ganun ba? Changsheng, dinala mo ako dito. Alam mo palang inihanda ito ni Tito Qin. Bakit hindi mo sinabi kanina pa? Kasi, paano ko ba ito ipapaliwanag? Kasalanan to ng 3 walang utang na loob. Pagbalik ko, pagtuturuan ko talaga silang leksyon. Tara na. Huwag na kayo tumambay sa labas. Siguro nagyabang lang si Changsheng, pero hindi ko inakalang. Binigay ito ni Pa sa inyo sa 20 yuan lang. Huwag mo nang ilantad. Edi tara na. Nakita mo ba? Pinupuri ako ng aking MGA ni Nuno. Kalokohan yan. Talagang pinupuri ako ng MGA ni Nuno ko. Naku, kayong dalawa ay walang hiya. Tuloy ka. Naku, ang laki pala dito. Siyempre, pinaghanda to ng tatay ko. Pagdating sa usapin, nasa Jiang Province ang tatay ko. Kailan kayo nakakuha ng ganitong kalaking villa? Mas malaki PA sa tahanan ng pamilyang Qin. Hindi naman ginamit pampatira ng kabit dati. Diba? Imposible. Kailangan kong kausapin ang nanay ko tungkol dito. Hatsing, sino ang nagsasalita tungkol sa akin? Xiaojue, halika, usap tayo ng negosyo. Pumunta ako para anyayahan kayo sa birthday ni Lolo Master Yu. Ang pamilyang Yu? Ang pamilyang Yu? Parang may koneksyon ako sa pamilyang Yu. Tama, like ang pamilyang Yu at Qin ay may iba't ibang sangay. Sila ay tunay na aristokratikong pamilyang may libong taon na. Mabuti ang relasyon ng MGA ni Nuno natin at MGA matatanda ng Angkan Qin. Ako at si Ginoong Yu ay may kasundo ang pagpapakasal. Mahal na mahal din kami ni Lolo Yu. Kaya Xiaoxue.
Sumama kayong dalawa sa akin. Hihilingin kong lumabas si Lolo Yu. Masisimplehan ang MGA problema ninyo. Sa panahong iyon, ang pamilyang Jiang at maging MGA makapangyarihang angkan sa timog ay hindi magkakagasang gambalain kayo. Si Ginoong Yu ang iyong napupuntahan, naaabala na naman kita. Ano ka ba? Matatalik tayong magkaibigan. Magkasintahan PA lang kami ni Ginoong Yu. Ang kasunduan namin, lihim sa magkabilang magulang lang. Ganun pala. Kung magagamit natin ang impluensya ng Angkan Yu, malulutas ang problema ko at ni Xiao Xue. Magandang balak yan. Nais ko ring tuparin ang pangakong ibinigay sa matalik kong kaibigan noon, Xiao Xue. Sa tingin ko ay posible itong plano. Punta tayo sa selebrasyon? Nahanap na ang kinaroroonan ni Binibining Ye. Kasama rin si Binibining Kin. Bababa raw sila sa Jiang para sa kaarawan ni Lolo Yu. Umaasa pala sila sa Angkan Yu. Panaginip lang nila yan. Sige, maghanda ng maringgal na handog. Pumunta ka agad sa Jiang. Tara na, batiin din natin si Lolo Yu. Opo. Tuloy po kayo. Sige po, sige po. Dumating na si Ginoong Jiang. Nagbibigay-pugay si Jiang Tian kay Lolo Yu. Tito Yu. Nagbabati si Jiang Tian ng Angkan Jiang ng mahabang buhay kay Lolo Yu. Tio Yu, Kuya Yu. Malayo ang pinanggalingan ni Pamangkin Jiang mula Nan Province. Napakagandang pagtingin mo. Kuya Jiang, kayo po muna. Kuya Yu, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Ano yon? Ang panganay na anak na babae ng Angkan Ye, ang kasal ni Ye Qingxue. Narinig mo na yon, no? Di ba? Oo, narinig ko na. Anong problema? Kuya Jiang, inaanyayahan mo ba ako sa kasal mo? Sa totoo lang, tumakas si Ye Qingxue kasama ng isang lalaki. Nangyari talaga yon. Sasamahan ako ng MGA tauhan para habulin sila. Nais kong kausapin siya ng matino para maibalik si Ye Qingxue. Pero nasaktan PA nila ako. Sabi nga nila, kahihiyan ng pamilya ay dapat itago. Gusto PA nilang pumunta sa kaarawan ni Lolo. Nais nilang si Lolo ang magdesisyon para sa kanila. Malaking kahihiyan ito sa angkan naming Jiang. Nakasira rin ito sa relasyon ng MGA Jiang at Yu. Huwag kang mag-alala, Kuya Jiang. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila dito. Kahit malaman man ni Lolo, tiyak na hindi siya tutulong sa kanila. Kuya Yu, nakakagaan ng loob ang sinabi mo. Naway manatiling matibay ang samahan ng MGA Jiang at Yu. Habang panahon, Ye Qingxue. Tingnan natin kung ano ang gagawin ninyong MGA salbahe. Kuya Yu, mauna na po ako. Sige. Xiaohe, huwag kang kabahan. Mabait at mapagmahal na tao si Lolo Yu. Walang dapat ikatakot. Naku, hindi. Sumasakit ang tiyan ko. Mag-CR muna ako. Mauna na kayo. Sige, Changsheng, tara na tayong pumasok. Ginoo, narito na sila. Sandali. Uy, sandali lang. Kayong dalawa pa lang masasamang tao na tinutukoy ni Binatang Jiang. Sino ka? Siya po si Binatang Yu. Ginong Yu, hindi ba darating si Jiang Tian? Ginong Yu, pakinggan ninyo ako. Walang paliwanag na kailangan. Malinaw ang kasunduang pag-aasawa ninyo sa Angkan Jiang, pero tumakas siya sa ibang lalaki. Binibining. Ye, alam mo ba ang kahihiyan? Ako. Nagmamahalan talaga kami ni Xiao Xue. Kung may problema ka sa akin ka lumaban. Changsheng. Ikaw ang gahaman na nang agaw sa nobya ni Binatang Jiang. Mga gwardya, palayasin ninyo sila rito. Body fixing. Grandmaster ka ba ng martial arts? Habang nandito ako, walang mananakit kay Xiao Xue. Huwag mong isiping matatakot ako sa iyo dahil lang Grandmaster ka. Changsheng, narito kami para humingi ng tulong kay Master Yu. Akala mo karapat-dapat kang makausap ang lolo ko. Lumabas kayo rito ngayon din. Tingnan natin sinong mangangahas. Mahal. Yukon, lumalakas pala ang loob mo nitong huli. Pinigilan mo PA ang matalik kong kaibigan? Ang sakit. Mahal. Dahan-dahan lang. Xiao Xue, parang takot na takot itong si Binatang Yu sa kaibigan mo. Mahal si Binatang Ginoong Jiang. Anong Binatang Ginoong Jiang? Hindi mo ba alam? Si Jiang Tian na yan. Pinipilit niyang pakasalan si Xiao Xue. Ayaw na ayaw naman ni Xiao Xue. Higit PA rito. Wala naman siyang pakialam kay Xiao Xue. Ginagamit lang niya itong pagkakataon para sakupin ang angkan. Yeah, dagdag pa, iniligtas ni Kuya Changsheng ang tatay ko. Magaling na doktor siya. Pinahahalagahan siya ng tatay ko. Totoo ba? Siyempre totoo. Ikaw kasi, madaling mapaniwala kay Binatang Jiang. Mahal, masakit na. Nagkamali ako. Alam kong mali ako. Aminin mong nagkamali ka. Mag-apologize ka na kay Bestie at Kuya Changsheng. Bilis. Pasensya na. Nagkamali ako. Okay lang, Ginoong Yu. Madaling mauto, madaling maniwala sa chismis. Kamukha mo siya. Nandito ka pala, Xiaoqi. Matagal ka nang hinahanap ng matanda. Sabi niya, ilang taon ka na raw hindi dumalaw. Nandito na ako, di ba? Tito Yu, kamusta si Lolo Yu? Mabuti naman, malakas PA ang matanda. Gusto PA niyang makita kayong ikasal ni QC. Pero ngayon, narinig ko ang pagdala mo sa kanila dito. Pero nagbago na ang sitwasyon. Lahat, desisyon ng matanda. Anong nangyayari? Pasok tayo at pag-usapan ito. Tara na. Ano bang nangyayari? Malalaman mo pagpasok mo. Talagang magkatuwa ang magkatunggali.
Kung ganun, Xiaoxu, Kuya Changsheng, sige, pasok na tayo. Bitawan mo ako. Aray! Tara na. Yekingshu, Ang tagal nating hindi nagkita. Kung may problema ka sa akin ka lumaban. Hindi ka PA ba nasasaktan ng husto? Ikaw, punyeta ka. Huwag mo akong isiping takot sa Grandmaster mo. Inutos ko na kay tatay na maghanda ang Dark Knight. Pero may mas importante muna tayong aasikasuhin. Mamaya na lang kita pakikialaman. Wala akong sasabihin. Umalis ka dyan. Ang asong matino. Hindi humaharang sa daan. Kung hindi, bilang Grandmaster, kayang-kaya kitang durugin. Gusto kong masaksihan ang paghagis kay Zhang Tian. Nagmamalaki ka lang dahil sa birthday ni Old Master Yu. Kaya ka ganyan kawaldas? Pagkatapos ng selebrasyon, babayaran mo lahat. Hanggang dulo ito. MGA kapamilya, maligayang pagdating sa aking ika-85 na kaarawan. Alam naman nating lahat na hindi lamang simpleng birthday ang okasyong ito, kundi ang paglilipat ng altar ng aming angkan para sa mas mabuting feng shui. Yachinshe, umarito ka ngayon. Nais mo lang magpasikat sa pamilyang Yu para tulungan ka nilang makalaya, ngunit sobra kang nag-iisip ang nag-ayos ng simbahan ng pamilyang Yu. Ang pamilya Jiang ang nakahanap sa kanya. Ano? Ngayon, inaanyayahan ko kayo sa aming simbahan ng MGAU upang masaksihan ang paglilipat at pagsasaayos ng feng shui. Malugod po nating tanggapin si Master Pu. Mabuhay, mabuhay. Hirap ng biyahe mo. Basta matulungan mo ang pamilyang Yu sa pagsasaayos ng feng shui ng simbahan. Ang kabayaran, hindi magdadamot ang pamilya Jiang. Huwag kang mag-alala, Binibining Jiang. Ang simbahang ito ng MGAU ay gawa ng aking MGA ni Nuno. Tunay nga. Totoo? Siyempre naman, kahit may 1,000 taong angka ng Yu. Ang kanilang MGA ni Nuno ay taga-Korea. Ako'y taga-Korea. Si Confucius ay taga-Korea. Ang Confucianismo ay taga-Korea. Ang Taoismo rin ay taga-Korea. Maging ang MGA ni Nuno ng Jiang ay taga-Korea rin. Kaya nga, napakatalino mo. Tama ka. Diyos ko, siya pala ang top feng shui master ng Korea. Narinig ko lang, ang simbahan ng Yu ay ginawa ng ninuno ng master. Nakakuha ang Jiang na imbitahin siya. Grabe ang impluensya nila. Siya ang gumawa. Bahay-sambahan ng Angkan Yu. Malinaw kong itinayo ito 1,000 taon na ang nakalipas bilang alaala sa matalik na kaibigan, isang banal na bagay ang inilagay upang supilin ang kapalaran. Salamat sa inyo, Angkan Jiang. Inanyayahan ninyo si Ginoong Piao para sa akin upang baguhin ang feng shui ng aming sambahan. Ang kabutihang ito ay tatatak sa puso kong matanda. Ngayon, Ginoong Piao, lumipat na tayo sa sambahan. Ginoong Ye, naway maging malusog at matagal ang buhay ninyo. Ito'y MGA pagpupunyagi ng aming Angkan Jiang, Yekin Shui. Nabigo na ang balak mo. Hindi ka pa ba sumusuko? Ito... Mahal, ayos lang. Hindi basta-basta ang paglilipat ng sambahan. Maliban sa akin, walang makagagalaw sa banal na bagay na iyon. Kung ipipilit ninyo, kayo ang magdurusa. Sa kahihinatnan, magiging napakabigat ng parusa. Ginoong Piao, mangyaring. Tara na. Mahal, tignan din natin ang mangyayari. Changsing ako. Umalis na tayo. Ito nga, ang maalamat na banal na bagay na hinahanap ng Korea. Panginoon. Inilagay ng aking MGA ni Nuno ang jading ito. Kailangang makuha ang jade para matapos ang paglilipat ng simbahan. Seum Mida. Ano? Si Master Park ito, inilagay ito ng matalik na kaibigan ng aming ninuno. May utos ang aming ninuno. Dapat ang kaibigan niya mismo ang kumuha. Bawal iba, walang makakagalaw sa jading ito. Tama, dahil dito, kaya mahirap ilipat ang aming simbahan. Habang nandito ang jade, hindi masisira ang simbahang ito. Walang paraan para sirain ito. Nasabi ko na, Koreanong ninuno namin ang kaibigan nila, Seum Mida. Narito ako para kunin ang sagradong relikya. Seum Mida. Ito. Wala akong MGA apong walang hiya, tulad mo. Changsing, anong pinagsasabi mo? Wala ang ibig ko, abangan mo. May magandang palabas. Magandang palabas. Sa madaling salita, Seum Mida ng MGA Koreano. Panginoon, mag-ingat. Ginoong Piao. Hala, kita mo?
Ako lang ang makakabuhat ng banal na jade na iyan. Ginoong Piao, ayos ka lang po ba? Mali ayon, isang pagkakamali. Magagawa ko talaga ito ngayon. Hindi mo kaya, hindi sa'yo yan. Chang Sheng, Gago, ano ka ba? Pangahas kang magsalita kay Ginoong Piao. Ginoong Piao, ito po. Di ako nakahanda kanina. Handa na ako ngayon. Di mo alam ang mabuti para sa'yo. Nakuha ko. Makapangyarihan si Ginoong Piao. Kitang-kita nyo? Kay Ginoong Piao to. Ginoong Piao, nasaan ang tubig? Ito ang samadhi tunay na apoy. Karaniwang tubig ay hindi mapapatay nito. Paano mo nalaman ito? Lolo Yu, nobyo siya ng pinakamatalik kong kaibigan. Magsalita ka? Ikaw ba ito? Ikaw ba ang gumawa kay Master Piao na ganito? Sarili niyang gawa ito, nararapat na parusa sa paglapastangan sa banal na jade. Ikaw talaga ang may gawa. Ikaw na naman ang naglaro ng daya. Chang Tian, tigilan mo ang paninirang puri kay Chang Sheng. Eksakto, hindi ka ba natuto noong nakaraan? Huwag mong kalimutan, si Chang Sheng ay dakilang master ng martial arts. Dakilang master ng martial arts. Imposible. Wala pa rito ang master na aking dinala. Kung diretso tayong lalaban, magkakaroon tayo ng problema. Maghintay tayo at magmasid. Tingnan agad ang jade. Tadhadit, tumalon mismo ang jade sa kanyang kamay. Paano ito nangyari? Chang Sheng, Kuya Chang Sheng, Siya kaya. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Qin Chang Sheng. Naalala kong nakita ko ang kanyang larawan, Qin Chang Sheng. Ito ang pangalan ng matalik na kaibigan ng ninuno. Tatay, anong nangyayari sa'yo? Tatay, anong nangyayari sa'yo? Elder Yu, paumanhin, asawa ko siya. Hindi ko alam ang MGA patakaran. Nakakasakit po ba ako? Chang Sheng, dapat mong isauli agad ang jade. Tama siya, Kuya Chang Sheng. Ang jade na ito ay pamana ng pamilyang Yu. Isuli mo agad. Tinatawag mo siyang Kuya Chang Sheng. Tinatawag mo siyang asawa. Opo, Lolo Yu. Anong problema? Tatay, anong nangyayari sa'yo? Medyo magulo na ngayon. Mukhang nakilala na niya ako. Talagang mas matanda ako ng ilang buwan kaysa kay Ashway. Ako ay Gen Z. Gen Z! Tatay, anong nangyari sa'yo? Lolo, nababaliw ka na ba? Bakit? Di ba ako mukhang ganun? Mukha nga. Gen Z, Gen Z. Ginoong Yu, pasensya na po. Chang Sheng, huwag ka nang magsalita pa. Ibalik mo ang jade. Tama siya, Chang Sheng. Bago Pia magalit si Lolo Yu, ibalik mo agad ang jade. Galit ako sa kanya. Ako'y nakababata. Tama lang bang magalit kayo sa akin? Hindi. Wala yang problema. Binata, dahil tadhana mo ang jading ito, ipagkakaloob ko ito sa'yo. Hindi po, Lolo. Yan ang mana ng pamilyang Yu. Paano mo basta ibibigay? Tama si tatay. Ano ba ang alam mo? Sa simula, ito ay pag-aari ng kanilang pamilya. Lolo, ano po sinabi niyo? Hindi ko narinig. Ang tanga mo talaga. Tunay na napakatanga. Para siyang kaibigan ko noong nakaraang 1,000 taon. Napangasawa ang apo ng apo ko. Ito rin ay kapalaran. Qin Chang Sheng, ang lakas ng loob mo, pangahas mo at hinawakan ang kayamanan ng pamilyang Yu. Ang mina ng jade ng pamilyang Yu. Galing yan sa aming bansa. Aji, bitawan mo ako. Patawad po, Lolo Yu. Ipapaibalik ko na kay Chang Sheng ang jade. Huwag po kayong magalit. Opo, Lolo Yu. Bakit nakatayo ka dyan na natulala? Mabilis na humingi ng awa. Lolo, hindi nila sinasadya yun. Pagbigyan mo na sila. Mukhang tapat ka sa aking apong si Xiao Kim. Pinapatawad kita? Salamat po.
pagpapatawad. Panaginip mo yan. Sinira mo ang bahay-sambahan ng Angkan Yu, inilipat ang altar ng ninuno. At kinuha ang minanang Jade ng pamilya Yu. Ganitong kasalanan, mapapatawad ba yan sa sabi mo lang? Gusto mo ba akong patayin? Jiang Tian, paano mo palalayasin si Chang Sheng? Oo, ayon sa kasabihan. Mas masaya ang walang malay? Masaya ang walang malay. Katangahan yan. Kailangan mong tanungin ang pamilya. Jiang Ko, payag ba ang Angkan Yu? Payag ba ang MGA naririto? Hindi. Tama nga. Hindi rin siya pababayaan ng aming bansang Han, Smida. Jiang Tian, ako ang may sala sa lahat. Ako ang nagdala kay Chang Sheng dito. Kung parurusahan, ako na ang pagbayarin. Lolo Yu, ako ang nagdala sa kanila. Kung parurusahan, ako na ang pagbayarin. Huwag po kayong mag-alala, Old Master Yu. Ang usapin ng Angkan Yu, usapin na rin ito ng pamilya Jiang. Gagawin siyang sawi ng buhay ng pamilya Jiang. Hindi na mamatay-matay. Tumigil ka. Tumahimik ka. Lolo Yu, bakit mo ako sinasaktan? Sasaktan kita, sisirain PA kita. Lolo, anong ginagawa mo? Palayasin siya. Palayasin na. Ikaw na Yu. Buong puso kong inisip ang pamilya ninyong Yu. Gusto nyo akong paalisin? Hindi ko ito tatanggapin. Ayaw mong tanggapin? Wala kang karapatang tumanggi. Malas ka. Aalis ka ba o hindi? Kung di ka aalis, papaluin kita hanggang umalis. Chang Sheng, anong nangyayari? Bakit biglang galit na galit si Lolo Yu kay Jiang Tian? Siguro biglang natanto ni Lolo Yu na si Jiang Tian ay masama pala. Tama ang ginawa ni Lolo Yu. Mabuti. Sabi mo magaling ako, di ba? Mga gwardiya, bugbugin niyo palabas si Jiang Tian. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Tigil, Smida. Anong nangyayari rito? Nakalimutan mo na ba ako, Smida? Panginoon, nangigigil ako't hindi makagalaw. Ano ang nangyayari rito? Hindi ba iyon ang salaming dati kong gamit? Nahulog PA sa kamay ng isang Koreano? Habang nasa akin ang mahiwagang kagamitang ito, lahat dito'y pag-aari na ng Korea. Smida, dapat kayong lahat mamatay. Lahat kayo'y dapat mamatay. Ano? Magaling ang ginawa mo, Master Park. Karapat-dapat silang mamatay. Patayin niyo silang lahat. Hindi na maitago ng MGA Koreano ang kanilang masamang balak, masasamang hangarin. Kaya pala sila nagkunwari kanina, peke lang palang lahat. Hindi masama. Dapat sana'y maghintay makuha ang banal na Jade bago salakayin ang inyong Angkan Yu para walang maiwang ebidensya. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Basta't mamatay kayong lahat sa amin na ang Angkan Yu. Haha, at walang makakaalam. Ganun ba? Isang hamak na Koreano ang may kapal na mukhang kumilos sa harap ng dakilang siya at bastos na salakayin ng aming MGA mamamayan. Daxia, balang araw, ang Daxia ay mapapasa atin. Ngayon pumunta ka sa impyerno. Banal na sandata, patayin mo sila. Banal na sandata? Nasa kamay mo ba ito? Ano, Nayo? Tae ng aso. Ang aking banal na sandata. Paano ito naging tae ng aso? Tunay nga, siya ang napakahalagang tao. Ang mahalagang taong iyon. Mga Koreano? Eksaktong-eksakto. Ako ang magtuturo sa iyo. Papatayin kita. Maestro po, bakit ka nakatayo, PA Rian? Lumabas ka na. Kailan ka pumasok sa handaan? Noong una, nais kong maghintay pagkatapos ng handaan para humanap ng panibagong pagkakataon. Ngunit ngayon, hindi na kailangang mag-alinlangan pa. Totoy, hindi ka ba dakilang martial arts master? 4 ang dala ko ngayon. Tingnan natin kung matatalo mo, PA ako. Ano? Jiang Tian, napakababoy mo. Mahal, huwag kang matakot. Mga Grandmaster lang. Hindi ko sila kinatakutan. Chang Sheng, umalis ka na agad. 4 na Grandmaster ang nandito. Hindi mo sila kayang talunin. Jiang Tian, ako ang dahilan ng lahat. Kung may problema, ako ang harapin mo. Mahal, ang bait mo sa akin. Lagi mo akong inaalala. Kapag may panganib, handa kang humarap para sa akin. Lumaban ka man, siguradong huli ka. Dadalin kita sa angkan ng Jiang. Ni hindi ka mabubuhay ni mamamatay. Patayin ang lalaki. Hulihin si Ye Qingshu.
Akala mo mahahawakan mo ang asawa ko? Parang hindi. Bakit? Bakit hindi ka mapatay ng 4 na Grandmaster? Siya ay Shantian Grandmaster. Shantian. Changsheng, ikaw pala, Shantian. Naku, isa pala siyang dalubhasa sa likas na kaharian. Paano nangyari yun? Naku, nasobrahan na ako. Lahat ng likas na dalubhasa na kilala ko ay Emga veteranong lampas 100 taong gulang na siya. Hindi naman siya 100 taong halimaw, di ba? Totoo ba ang sinasabi nila? Ikaw ba talaga ang dalubhasa ng likas na kaharian? Oh, Kuya Changsheng, ang MGA likas na dalubhasa ay MGA matandang halimaw. Hindi ka rin naman halimaw, di ba? Hindi. Paano mangyayari yon? Ako ay isang Grandmaster ng martial arts. Kanina lang. Yun ay, ang Jade na ito ang nagligtas sa atin. Siguro, o kaya naman, ang MGA ninuno ng pamilyang Yu ang sumalba. Tama ba ako? Lolo Master Yu? Ang MGA ninuno ng pamilyang Yu talaga yon. Hindi masama. Gumulo sila sa aming santuaryo ng pamilya. Nararapat silang parusahan. Tanging ang aming MGA ninuno ang may ganitong banal na kapangyarihan. Ganoon ba? Ganun ba? Oo, mahal. Lolo Master Yu, ito'y pag-aari ng inyong pamilyang Yu. Ingatan ninyo ito. Magpatuloy. Oo. Binibini, may bagay na hindi mo alam. Ang aming ninuno sa Angkan Yu ay dating isang dalubhasa rin. Kahit hindi kasing tanyag ng MGA Kin, may MGA pambihirang kapangyarihan siya at matagal na nabuhay. Ang aming ninuno ay nag-iwan ng kapangyarihang nangangalaga sa MGA lahi namin. Ganun pala. Lolo, totoo ba yan? Bakit ngayon ko lang nalaman? Tama si tatay. Ang unang henerasyon ng Angkan Yu, hindi ba't punong ministro siya? Tumahimik kayo. Asawa? Narinig mo ba? Lahat ng nangyayari, gawa ng MGA ni Nunong Yu, wala akong kinalaman dito. Binatang kaibigan, tingnan mo ang aming ancestral hall tungkol sa paglilipat. Dahil nalipat na ang Jade, kayo na ang magpasiya. At ako'y mas bata lang. Huwag ninyo akong tanungin, hindi ko rin ito nauunawaan. Lolo, ikaw ang may sabi. Mga 20 anyos lang siya. Ano ba ang alam niya sa Feng Shui? Ako ang tatanungin mo. Umanap na lang tayo ng bagong Feng Shui master. Tumigil ka. Ang cute mong engkanto. Para kang kaibigan ko noon. Ha? Lolo Yu, ngayong may nangyaring ganito, hindi tayo pababayaan ng Angkan Jiang. Naintindihan. Ikaw ang anak na babae ng pamilyang Ye, si Ye Qingshu. Diba, nakakuha ka ng mabuting manugang. Huwag kang mag-alala. Tumulong ang asawa mo para maalis ang panganib. Siya ang nagpaalis sa amin ng aming ancestral hall. Hindi namin ito makakalimutan. Ang MGA suliranin ng pamilyang Ye ay aming din MGA problema. Habang ako'y buhay at nandito, sisiguruhin kong walang problema ang pamilyang Ye. Jiangten, narinig mo ba? Protection lang ng immortal artifact ng Yu family ang meron ka. Isa ka lang Grandmaster ng martial arts. Ang kahihiyan ngayon, hindi ko makakalimutan. Ako si Jiang Tian. Kapag hindi ako naghigante, hindi na ako magiging tao. Ganoon ba? Hindi wala nang sisirang problema sa hinaharap. Anong gusto mo? Ako ang young master ng pamilyang Jiang. Hahawakan mo ako, hindi ka patatawarin ng pamilyang Jiang. At saka, ito ang ancestral hall ng pamilyang Yu. Hindi ko pinapansin ang pamilyang Jiang. Tama, protektahan ng pamilyang Yu ang batang ito. Jiang Tian, nagkagulo ka sa birthday banquet namin at sa ancestral hall ng pamilyang Yu. Sa mahalagang araw ng paglilipat, nanira ka pa. Paulit-ulit mo pang ginulo ang batang ito. Dapat kang parusahan. Tao, hulihin siya. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Dalhin ninyo siya. Itong batang ito, sila. Ako na ang bahala dito. Sa huli, huwag mong dudumhan ng MGA kamay. Salamat, Lolo. Lolo Yu, salamat po. Nagpapatira pa si Xing Shui sa inyo. Tapos na ang usapan, aalis na kami ngayon? Sandali. Nakahanda na ang piging. Hindi na kailangan. Kami ni Ajwe ay kailangang bumalik sa Timog Lalawigan para sa kasal. Kaibigan, huwag kang mag-alala. Ang pamilya Yu ay tiyak na susuporta sa pamilya. Para hindi sila apihin sa Timog Lalawigan at umunlad. Kaibigan, maaari ba akong dumalo sa kasal ninyo? Walang problema. Magaling. Lolo Yu, maraming salamat po. Bakit mo ako tinatawag na matanda? Tawagin mo na lang akong lolo. Ama, nailigtas na ang binata. Tatay, nakakabigo ka talaga. Ni simpleng bagay ay di mo magawa ng maayos. Hindi po tatay, siya talaga ang may kasalanan. Hindi na kailangan. Alam ko na ang lahat. Sa pagkakataong ito ay inimbitahan ko na si Hari ng Kadiliman. Ang Hari ng Kadiliman. Mabuhay po kayo, Hari ng Kadiliman. Mabuhay, mabuhay. Mabuhay ng matagal. Ang lalaking si Qin Changsheng ay hindi basta-basta. At alam kong lampas na siya sa likas na antas. Ano? Lampas sa likas na antas? Tama, paglagpas sa likas na kakayahan, agwat ng immortal at mortal
paglagpas sa likas na kakayahan. Paano iyon posible? Malinaw niyang sinabing pinagpala ng immortal na Jade ng pamilyang Yu at inamin din ni Old Master Yu. Tanga, nakikita ko, mahal na mahal ng lalaking iyon ang babaeng iyon. Kaya hindi siya nagdalawang isip magkubli ng pagkatao. Ngunit ang lalaking tulad niya, bakit para sa isang babae lamang, hindi mag-atubiling magkubli at manatili sa kanya? Nagpapamanhid ang pag-ibig at dito tayo magsisimula ng eksakto. Ang ibig sabihin ni Lord Anwang, magagamit natin ang babaeng ito o ang kanyang pamilya. Ngunit ang pamilyang Yu. Gumawa na ako ng hakbang. Natatakot PA sa simpleng pamilyang Yu. Naghanda na ako ng langit at lupang lambat. Sa oras na iyon, kahit lumagpas PA sila sa likas na kakayahan, tiyak silang mamatay ng walang libingan upang maging handog sa akin. Palakasin ang kapangyarihan ko. Tama, at bukod sa pamilyang Jiang, nariyan din ang Night Organization ni Lord Anwang at ang MGA dayuhang lakas sa likod nila. Kailangan din sumali. Samantalahin ito para pabagsakin ang dakilang siya. Sa panahong iyon, magiging bayani ang pamilyang Jiang, mamumuhay ng marangya. Oh, Lord Anwang, gagarantiyahan kong tapusin ang misyon. Dapat nating pagsisihan nilang nabubuhay sila, hindi mamatay-matay. Tatay. Nandito ka na. Kuya. Tio. Anong tawag mo sa akin? Tito. Ye King Shue. Anong kapal ng mukha mo? Pinabayaan mo ang pamilyang Ye at tumakas ka sa lalaking ito. Tatay. Tito. Ashwe. Sumama ka sa akin, sisiguraduhin kong aakayin ko ang pamilya mo sa rurok. Tumahimik ka. Dito ka ba may karapatang magsalita? Tatay, totoo ito. Pumayag si Lolo Yu ng pamilyang Yu. O protektahan niya ang pamilyang Ye. Ang pamilyang Yu. Tito, kung hindi ka naniniwala, puntahan mo na sila ngayon. Ano naman ang pamilyang Yu? Panandalian lang silang magproprotekta sa amin. Hindi sila panghabang buhay na sanggalang. Sa pagpapakasal lang, pag-ibayuhin ang relasyong dugo. Saka lang mapapanatili ang pamilyang Ye. Kahit hindi sa pamilyang Jiang, sa ibang pamilya ka rin mapapadpad. Ayoko maging kasangkapan sa kasal. Gusto kong makasama si Changsheng habang buhay. Hindi na sa sayo ang desisyon. Ito ang kapalaran ng MGA, anak ng pamilyang Ye. Ganito rin nangyari sa nanay mo at sa akin. Sumama ka sa akin. Hindi po, tatay. Tito Ye. Ano, hahawakan mo, PA ako. Alam kong grandmaster ka ng martial arts. Subukan mong kumilos. Huwag, siya ang ama ni Ashwe, ang magiging biyenan ko. Kahit ano PA, di ko siya maaring saktan. Kung di mo siya kayang saktan, humanda ka at lumayo ka. Tandaan mo, ang taong walang kapangyarihan. Di karapat-dapat sa anak kong babae. Umalis ka na. Tay, ayaw ko. Changsheng. Asawa ko. Ang taong walang kapangyarihan. Di karapat-dapat sa anak mo. Tama ba? Ipatawag ang lahat. Sabihin sa MGA pinakamakapangyarihan sa mundo at MGA pinuno ng iba't ibang bansa. Maghanda ng trilyon na pamasko para sa akin. Samahan niyo ako sa Angkanye para maghingi ng kamay. Itong walang utang na loob, dinala ko na para sa inyo. Yeah, King Shu, nagkita ulit tayo. Jiang Tian, hindi ka ba? Di ba ako dinukot ng Angkanyo? Iniligtas ulit ako ni Itay. Di ba umaasa ka sa gunggong na yon? Bakit di mo na siya asahan? Tito. Yeah, ang kasal namin. Ipagkakatiwala ko sa inyo. Huwag kang mag-alala. Papakasalan ka niya ngayong araw na ito. Mamatay man ako, di kita pakakasalan. May pagpipilian ka, PA ba? Naghihingalo na ang nanay mo. May malubha siyang sakit. Ano ang sinabi mo? And I wonder... Kung hindi, bakit ka dadalhin dito ng tatay mo? Alam ko, iniligtas ni Xin Changsheng ang leader ng Angkan Kin. Pero ang sakit ng nanay mo ay bihirang hindi nagagamot. Maliban sa kayamanan ng Angkan Jiang, walang makakapagligtas sa kanya. Totoo ba ang sinabi niya? Ate, tama ang kanyang sinabi. May sakit din kay nanay. Genetic na sakit ito. Mas malala pa. Hindi ka aabot ng 30. Hindi lang namin nasabi sa'yo. Ito lang ang paraan para iligtas kayo. Ya King Su, ngayon,
Pakakasalan mo PA rin ba ako? Tagapagsalita, hindi ka bababasa ng vows mo? Magandang araw sa ating lahat. Sabay-sabay tayong magdiwang. Pag-iisang dibdib nitong magkasintahan, Ginoong Jiang Tian, binibining Ye Qingshu. Payag ka bang makasama siya habang buhay? Oo. Binibining Ye Qingshu, nais mo bang pakasalan si Ji Jiang Tian? Changsheng, paumanhin, ito lang ang paraan para maligtas si nanay. Oo. Ayaw niya. Changsheng, Ashu, narito na ako para sunduin ka. Naghanda ako ng dakilang tradisyonal na kasal para sa iyo. Ngayon, sumama ka sa akin. Ikaw lang ang kasama? Huwag na nating pag-usapan ang tradisyonal na kasal. Tanungin mo siya, payag ba siyang sumama sa iyo? Changsheng, paumanhin, hindi ako makakasama sa iyo. Ang kapangyarihang binanggit ng biyanan ko ay madaling makuha. Hindi, Changsheng. Dahil hindi mo maibigay ang kanyang kaligayahan. Ang kanyang sakit. Alam mo ba? Ang sakit ni Ashu. Yan ba yung lahing sakit mo dati? Matagal na kitang napaaling... Ikaw ang nagpagaling sa akin? Tama. Tama. Ashu, nitong MGA taong kasama mo ako, hindi mo ba napansin? Hindi. Hindi ko talaga alam na may ganitong sakit ako. Kaya pala gusto akong pakasal ni Itay kay Jiang Tian para humaba ang buhay ko. Pero Changsheng, nitong MGA nakaraang taong kasama kita, hindi na ako mahina tulad ng dati. Ganun pala ang katotohanan. Mukhang nagkamali ako sa biyanan ko. Totoo ba ang sinasabi mo? Ang lahing sakit ng anak ko, napagaling mo? Yanan, totoo po. Kung ayaw maniwala, dalhin niyo si Ashu sa ospital. Napakaganda nito. Mabubuhay na ang anak at asawa ko. Ate, makakalampas ka na sa 30. Maililigtas din si Inay. Ashu, tara na. Imposible ito. Hindi ito posible. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Ang minanang sakit ni Ye Qingshu ay bihira sa mundong ito. Kahit ang MGA dalubhasang manggagamot ngayon ay walang magawa, maliban sa pinakamamahal na kayamanan ng aming Jiang na nakapagpapahaba ng buhay. Sa mundong ito, walang makagagamot sa kanya. Kung ang inyong Jiang ay hindi makagagamot, hindi ibig sabihing ako rin ay hindi tungkol sa sinasabi mong kayamanan ng Jiang nyo. Basura lang yan na aking itinapon noon. Pero pinagpipistahan ng Jiang nyo? Ano ang sinabi mo? Mali ang nasabi ko. Ang ibig kong sabihin. Sa paningin ko, ang kayamanan ng Jiang nyo ay walang halaga. Muntik na akong mabuko ang tunay kong edad. Akshwe, umalis na tayo? Tigil. Naglakas ka ng loob na manghamak sa kayamanan ng Jiang? Maaari ka na bang umalis? Ano pang hinihintay nyo? Sugod. Naloko ka. Lahat ng ito ay bitag upang hulihin ka. Ano? Asawa ko. Ito ay nakamamatay na patibong. Kahit isinilang kang may galing, hindi ka makakatakas. Innate. Eksakto, malinaw na nasa innate realm siya, nagkukunwari namang isang martial arts grandmaster. Paulit-ulit akong napapahiya sa harap mo. Pero ngayon, handa na ako ng lubusan. Gagawin kong pagsisihan mong nabubuhay ka pa, pero hindi ka mamamatay. Hahaha. Anak. Magaling, kapag nasakripisyo natin ang innate realm na ito, malaki ang gantimpala ni Lord Dark King. Oh, buti na lang. Ako lang ang target ng deadly killing array. Nawalan lang ng malay ang asawa ko. Akala mo ba, innate realm lang abot ko? Kung hindi, ba't namin ginastos ang lahat para sa deadly killing array? Dahil eksperto ka sa innate realm, buong-buo naming nalalaman ang pagkatao mo. Ganun ba? Dagdag pa, ang array na ito ay puno ng nakamamatay na lason. Kahit abutin mo ang innate realm, mamamatay ka rin. Na-stabilize ko na ang puso ng pamilya ko. Ligtas na sila. Mainam na pagkakataon para tapusin ang lahat. Kayang trap ng array ang innate realm expert. Pero sa pagkakaalam ko, bihirang lason ang gamit dito sa bansa. Di kayang gawin ng pamilya Jiang ito. Magsalita ka, sino PA ang nasa likod ninyo? Haha, gaya ng inaasahan sa isang innate realm expert. Nahalata mo rin ba iyan? Tama? Nasa likod namin ang Night Organization, pati dayuhang puwersa. Dayuhang puwersa. Hari ng dilim ng samahang madilim. Katulad mo, naabot na rin nila ang innate realm. Pero gustong lamunin at pinuin ka ng matandang iyon. Tatawid sa innate, abot sa maalamat na mortal immortal
Immortal Realm. Kasabwat ang MGA, dayuhang puwersa, ibain ang dakilang siya sa isang bagsakan. Ganon pala ang pagkakataon. Pangarap lang ang MGA yan. Pangarap lang yan. Lubog ka na sa lason, nakabitin na ang buhay mo. Sa isang kilos ko lang, mamamatay ka agad. Ganon ba? Bakit hindi ka PA gumalaw? Huwag magmadali. Mga gwardiya, ipasok siya. Bienan, yamang nahuli ka na. Walang silbi na sa amin ang taong ito. Bienan, ayos ka lang ba, putang ina? Manugang, bilisan mong isama si Akswe at tumakas. Huwag kaming alalahanin. Napakaraming beses mo akong inapi. Sa harap mo mismo, dahan-dahan kong kukunin at papatayin lahat. Pagsisisihan mong nabubuhay ka pa, magsisi ka na. Nandito ako. Panaginip lang iyan. Puntahan mo ang impyerno, isang butil na bigas na nagnanais makipagkumpetensya sa araw-tuwan. Anak, paano nangyari iyan? Mayroon ka pa palang cultivation. Paano? Nagulat ka? Ngayon ako naman ang may turno? Panginoong Alva, iligtas niyo ako. Gaya ng inaasahan, ikaw ang eksperto sa innate realm na pinili ko, labis akong nasisiyahan. Ikaw ang hari ng kadiliman. Tama ka, bata. Malapit ka ng maging lumpo. Lumpo? Galing ka sa bansang pulot? Ano naman, masusing ni research ko ito. Ang great siya ay may iisang eksperto sa innate realm. At ang huling ataking iyon ay lubos nang nakapagod sa'yo, naubos na ang iyong innate power, di ba? Ano? Totoo ba ito? Siyempre, sa tingin mo ba madaling gamutin ang lason na ito? Malinaw na pinipilit niya lang. Pumipilit, umaatake ang hari ng kadiliman. Tapos ka na, tiyak na mamamatay ka. Bata, nakikita kong ang iyong innate power ay masidhi at hindi huli sa akin. Lulunurin ko ngayon ang iyong innate power upang tulungan akong mag-breakthrough sa innate realm at makamit ang immortalidad. Kung kaya mo yan, di subukan mo. Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Panginoon ang hari ng kadiliman. Bakit walang bisa ang lason na ito sa'yo? Hindi ka ba lagpas na sa likas na antas? Nakamit mo na ang immortalidad. Maging immortal. Immortalidad. Tama. Imposible ito. Ang anak ko'y nakapangasawa ng immortal. Immortal ka? Isang immortal na nilalang ka? Paano ito nangyari? Paano may immortal pang nabubuhay sa mundo? Panahon na para tapusin ito. Sandali. Teka muna. Sa likod ko ay MGA islang bansa, Korea, at ang makapangyarihang Amerika. Kung gagalawin mo ako, hindi ka nila pababayaan. Kahit immortal ka man, di mo kami kayang talunin. Ubuuin ng MGA bansa ang hukbo para gibain ang Great Xia. Mga islang bansa, Korea, Amerika, ni hindi ko sila binibigyang halaga. Ano? Lubog na sa kalamidad ang MGA Isla sa loob ng 10,000 taon, bihirang tsunami. Nagkaroon ng malakas na lindol sa Korea. Gumuho na ang Korea. Paano nangyari? Ang lahat ng mushroom bomb ng magandang bansa, sabay-sabay na sumabog, magandang bansa, tapos na. Paano ito nangyari? Ngayon, may iba ka pang aasahan? Ikaw, sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Basta malaman mong nandito ako. Hindi magagalaw ang dasya. Ngayon, tapos na ang lahat. Xiangsheng, asawa. Xiangsheng, ayos ka lang ba? Hindi mahalaga ang kalagayan ko. Ang mahalaga ay ayos ka. Ikaw ang patriarka ng Angkanjang at si nanay, paano ka napunta dito? Anak, ayos ka lang ba? Ang manugang ko ang nagligtas sa atin. Hindi ko inakala. Nakahanap ka pala ng Diyos bilang asawa. Diyos? O Pong Ninuno, ayos po ba kayo? O Pong Ninuno, kasalanan ko pong nahuli ako. Humihingi ako ng paumanhin. Patawarin ninyo po ako, Pong Ninuno.
Kayo ang MGA Emperador ng pandaigdigang pananalapi, dakilang mediko ng siya, puno ng nag-iisang immortal na angkan sa siya, tinatawag kayong ninuno ng lahat. Ikaw nga kaya ang kataas-taasang Diyos? Dapat yukuran at sambahin ng lahat ng bansa, lahat ng makapangyarihan sa katimugang lalawigan, naglalaban-laban para hanapin ang immortal na ninuno. Imposible, imposible. Immortal? Lahat ng makapangyarihan sa katimugang lalawigan naghahanap sa immortal na ninuno. Ikaw pala, di mo ba sinabing hindi kayo millennial ka? pwedeng magkatuluyan. Nagsisinungaling siya sa'yo. Siya lang ang immortal sa mundong ito. Papagpapatanda ako sa'yo. Dapat Di ko parangalan ng inakalang. lahat ng Laruan mo bansa, lang pala ako sa immortal na iyong ninuno. immortal na landas. Mahal, Iniwan mo pakinggan ako mo ng ako. walang Sige na, pakialam. pakinig ka muna Ang sa akin. pagsasama Qin ninyo, Changsheng. ngunit sa paningin niya, isa lang ito Lagi mo ang akong karaniwang itinatago laro. sa dilim. Masaya bang lokohin ako? Ito ang kanyang tunay na damdamin. Labis na pighati, nasasaktan ang kanyang puso. Alam ko, siya Okshwe. Pakiusap, pagalingin na kita. Sige na. Umalis ka. Ayaw na kitang makita pa. Layas. Mahal. Matandang ninuno. Malapit ka nang umakyat sa langit. Nagtiyaga akong magsanay ng 10 milyong taon. Sa wakas, aakyat na ako sa langit. Ako si Qin Changsheng. Ang Qin ay mula sa Qin Shi Huang. Ang Changsheng ay pagkamit ng walang kamatayan. Changsheng, aakyat na si Changsheng sa kaharian ng MGA Immortal. Ang panaginip na ito, panahon na bang gumising? Ate, Kuya, nag-iisa na naman ako. ang bayaw ko siya, Alam ko, si Changsheng, umakyat na siya sa kaharian ng MGA Immortal. Mula ngayon, susunod na ako sa pamilya ko. Hindi na ako maghahangad ng marami pa. Hindi, ate. Samahan mo ako sandali. Saan pupunta? Malalaman mo pagdating doon. Ate, tingnan mo doon. Ate, tingnan mo diyan. Ang swerte mo, matapos ang 1,000 taon ng pagsisikap, nakatagpo ka rin ng mahal. Pumayag ako, may nagsasabing si Qin Changsheng, walang kondisyong nagmamahal sa'yo at handang ibigay ang lahat. Talagang pinagpala ka, sumang-ayon ako. May nagsasabi ring si Qin Changsheng, malapit ka nang maging immortal. Aakyat ka na sa lupain ng MGA Diyos. Masaya ka at excited, di ba? Ang maging immortal, paano mas mahalaga yon sa asawa ko? Pakasal ka sa akin, hindi para maging immortal, kundi para makasama ka habang buhay. Pakasal ka sa kanya. Mahal, pakakasalan mo ba ako?